If you're a freelancer or business owner, the Article and Design podcast is a must-listen. Hosted by experienced freelancer of over 10 years, Margaret Sulapas. Article and Design podcast covers a range of topics that will help you run your business more effectively. You'll learn about time management, marketing, pricing, and more. And because it's made by freelancers for freelancers, you can be sure that the advice is relevant and useful. If you want to improve your business skills and knowledge, tune into Article and Design podcast every Saturday. Now listen up and enjoy the show. Ganon. So, I was thinking na kahit ako naman na medyo naging okay naman likod ko konti. Ngayon, so, meron na akong time to kahit 1 hour per month to have this. Yung magkaroon tayo ng open mic, then we're gonna make it as a podcast. Parang episode na rin. Ganon. So, everyone's, nobody's like a teacher here. Para tayong everyone's a panel. So, feel free. Meron lang tayong topic, then feel free to, throw ideas, experiences, parang ganon. So, it's like a safe space for us to discuss. Okay ba, Enseña? Yes. Alright. Mas maganda siguro kung nakikita namin kapugian mo, Ed. Kakarating ko lang kasi para... Joke lang. Guys, no pressure sa video, ha? Pero alam mo naman kami ni Felix na video talaga kami, di ba? Sorry, may kausap lang ako. Oo, okay lang. Sige. Pero nagchismis na kami ni Sir Felix. Kailan ba yun? Kahapon ba yun? Kahapon. Nagchismis ata kayo kahapon. Maraming chismis sa akin si Sir Felix. Share mo naman mamaya. Sige. So, guys, ngayon, for the sake of our listeners sa Spotify, magpakilala lang kayo ng sandali. Sino kayo, then, tawag na ito, anong parang skill nyo or anong service nyo, whatever. Quick one lang. So, start ako. Hi, ako si Margaret, and I'm the host of this podcast. I'm a digital marketing strategist. So, ikaw, Felix. Yeah, I'm Felix, full stack developer, UX and UI designer, and then same time my technical SEO. Yun yung mga services. O, diba? All in one, full on talaga. Okay, next. And hi guys, I'm Ed Escueta. Originally, I'm a graphic designer. Pero ngayon, I'm working as a full-time SEO specialist. And wow! I'm also doing graphic design on the side. Graphic design and web development. Oh. Pero yung full-time job ko at the moment is SEO specialist. Nice. Wow, Ed, baka magiging kailangan kita next time. All right. So, may question din ako may Ed for SEO about ano na nangyayari sa inyo sa AI. Anyway, so yeah, kaya nag-i-introduce kami ng self namin sandali lang. I mean, a konti lang for the sake of our listeners sa Spotify. So do you want to introduce yourself? Hello, my name is KL, or Kenny Lin naman talaga yung totoong pangalan, but KL for short. 10 years ako nasa BPO, so basically call center agent. And then, unfortunately, I had to halt my work because I am currently battling stage 4 breast cancer with metastasis sa utak, puto at baga. That said, TMI, right after my first line of chemo, nag-aral ako sa isang VA course or something. And then, because of that, I had the opportunity to apply at least over lead gen. Tapos, ayun, nagkaroon ako ng gig for 3 months sa isang UK client. So, yun. And then, I had to stop. I mean, the client stopped it. And at the same time, I had this progression. So, ayun. That's what happened. Yeah, okay. So, thank you, KL, no? Guys, KL is very inspiring. She's battling stage 4, advanced stage na, actually, ng cancer. But, she still showed up. Diba? Alam mo, nakaka-inspire yung mga ganun. Ako, may sakit ako and everything, pero sabi ko, I have to show up. Kasi minsan lang tayo magkukuro-kuro, minsan lang tayo magka-catch up. Parang, ano ko ba yung chance na to, diba? Tapos di pa kayo aatin. Ano, Ed? Sobrang tagal na natin hindi nagkita-kita tapos di pa kayo aatin, di ba? Yun nga, di ba? Tapos si KL, ano mga excuse natin? Anyway, di ba? But no, wala namang pressure guys sa iba. Of course, they have their reasons naman ba't hindi sila makaka-attend ngayon.
But yeah, thank you for introducing yourselves, guys. So let's move on. Quick icebreaker lang bago tayo maging seryoso sa ating mga topics for tonight. So, ano bang latest nyo? Just one-liner? Anong latest work nyo ngayon? Or sa whatever skills that you have? Or may share nyo lang na one-liner? Ganon. So ako, may share ako sa about sa work ko. Kasi napansin ko yung isang client na pinagtatrabahuan ko is as in ang dami nilang tinanggal na ang dami nilang tinanggal ng staff nila. So ang dami nilang tinanggal. For example, they used to have 20 the staff, the VA staff or mga technical staff, freelancer staff. I think if I'm not mistaken, they halved it. Hinati nila yun, 10 na lang. So parang napaisip ko, sabi ko, ganun din ba yung nangyayari sa other areas, sa Pilipinas, sa mga other VAs natin? I mean, like, kumusta ba yung climate? Marami bang tanggalan? Or mas marami pa bang opportunities dahil sa AI ngayon? Mga ganun. So, yun na yung napansin ko, ha? Yun yung one sentence or one thought na napansin ko sa industry natin ngayon. So, how about you, Ed? May share ka ba? Yes, that's true. Kasi before, parang last year ata, I used to be in a team, web development team. Parang 12 members kami doon, and then unti-unti kaming naubos. Parang naging 5 na lang kami, and then kinalaunan, parang 2 na lang kaming natira doon sa team na yun. Ang reason ng boss is we can actually do everything through AI, which is true naman actually. Kahit ako kaya kong gawin yung ginagawa ng copywriter, kaya kong gawin yung ginagawa ng SEO. Actually, lahat ng task ko ngayon parang sa AI ko na lang inaasa eh. Like halimbawa pag meron akong tanong, hindi na ako sa Google nagse-search eh. AI na? Sa AI na lang. Kung if you heard about Grok. Twitter. Actually, sobrang powerful nung Grok kung compare mo siya sa ChatGPT. I haven't tried Grok. Halos lahat ng kailangan mo andun na. As in, parang hindi mo na nga kailangan actually mag-training ng skill na kailangan mo. Parang itatanong mo na lahat ng kailangan mo in a certain task doon sa Grok. Parang lahat na isasagot niya doon. Then sundin mo na lang step by step. Tapos na yung task mo. So, yun din yung main reason kung bakit nagkaubusan kami. So, medyo nakakalungkot kasi parang maraming nawalan ng trabaho. And at the same time, thankful din ako kasi nai-utilize ko. Parang na-ready ko yung sarili ko na familiarize yung paggamit ng generative AI para makatulong sa akin. And at the same time, hindi rin ako mawalan ng trabaho kasi syempre, nakakatakot din syempre na mapasama ka. So, thankfully, na marunong ako na-familiarize ko yung sarili ko sa generative AI before pa ako mawalan ng trabaho. Yeah, hindi pwede mawala ng trabaho ngayon. Yeah. So just a short. Thank you for sharing that, Ed. We'll delve more into that, sa AI. And especially you mentioned Grok, which I haven't used, but I've heard a lot of good things about it. So we can talk about it later. So how about you, Kale? May gusto kong i-share pa? Just one-liner? Whatever industry may narinig ka ba na latest sa BPO or ano bang parang nabasa mo ng mga concerns ngayon? Whatever. Yeah. Okay. Ang dabiling ang word description ko para sa AI. Ang dabiling. Kasi, katulad yan. Ako mismo gumagamit ako ng AI. Pag nagtatanong ako ng mga bagay-bagay mula sa mga like yung alternative treatments para sa cancer, diet, anything under the sun, ang kinakausap ko, si DeepSeek at si ChatGPT. Oo. Diba? Tapos, diba? Tapos partida, ano yan tawag dito. Mas maalam na nga sila. Ano yan, yung nga lang narinig, may Grok AI pa.
Hindi ko nga alam yun eh. Tinanong ko nga kay Dito, ano itong Grok AI? I think yan yung AI ni Elon Musk, di ba? Ayun ba yung AI ni Elon? Yeah, Yeah. yes, next. Here. Ko lang narinig. Unraveling siya kasi katulad niyan. Di ba nagtrabaho kami dati nagtrabaho ko sa Malaysia, right? Ngayon, with the new system din, I think yung company na pinanggalingan ko, unti-untiin din yung pagtanggal ng tao eh. Ang nangyayari kasi, typical sa BPO na hire sila dito, train sila doon, pag hindi pumasa sa training, tanggal agad. Ganon na sistema. Pag naumay yan, at mag-a-adapt na yan sa AI, hindi na nila kailangan ng tao. No? Mapapabilis yung mga turnover eh, no? Oo eh. Hindi kung hindi ka maalam gumamit ng AI, dapat maalam kang gamitin siya. Totoo. Kaya nga yun yung sinasabi ko lagi, if you guys remember, sinasabi ko you have to adapt or you die. Yan lagi yung sinasabi ko, especially for creative people like us. Kailangan natin mag-adapt. Diba? So, just a quick one-liner, Felix. Anong gusto mo i-share? Whatever's happening sa industry mo, anong na-notice mo, latest updates, whatever, ano bang chika or chismis na Isa ako sa mga salarin. Isa ako sa mga salarin ng prompt engineer. I try to integrate yung mga yung AI dun sa mga projects na ginagawa ko ngayon sa client. Yun lang. Yung sa trabaho, sobrang hirap, and then some part that I'm checking right now sa mga backends, kasi baka tinatamaan tayo because of that, baka kasi we are also affected by the cyber war that's happening right now. Kung hindi nyo alam, there's something wrong with the technology from other countries na parang pinababagsak nila. Yun yung bagong war ngayon na ang saya-saya. Hindi ko pa yan nababasa. Anyway. You can check it. I'll check on that for sure. So, shout out to Ivy. Ivy, thank you for joining us. Andito naman ang ating pharmacist. Yeah. Hi, Ivy. I hope you can hear us. Alana? May sakit siya ba? May sakit daw, may sakit ka. May sakit ako, guys. May sakit ako. But, yun nga sabi ko. Minsan lang tayo magka-catch up. Papalipasin, yung ba yung Tagalog doon? Papalipasin ko ba to? Nakalimutan ko mag-Tagalog. So, yeah, may sakit ako, but yeah, we have to show up. No excuses. All right. So, yeah, thank you for sharing yung mga updates natin, quick ones sa ating industry. So, yeah, let's talk about with that in mind, guys, and in since yun yung latest ngayon, let's talk about AI. Okay. So, I think nabanggit nyo na kanina na lahat tayo gumagamit ng AI, which is, I can't think of, ba't hindi mo siya gagamitin ngayon eh, diba? Kahit hindi siya sa trabaho mo, kahit yung normal lang, everyday, pwede mo siyang gamitin. Gusto ko nga turuan yung tatay ko eh, para mawili siya. Para ko hindi, iba yung ginagawa. Joke lang. So, yeah. So, how are you guys currently using your AI? Mabilisan lang a description. Paano yung siya ginagamit sa work nyo? Siguro isang sample lang na descriptive. For example, I do it sa emails, mga ganon. Or sa life nyo, personal. So, I'll start. Ako, I've been using, ang ginagamit ko ngayon, dalawa pa lang, no? Hindi pa ako nakapag, sa mga Grok and the rest of the AI. So, ang ginagamit ko pa lang is yung ChatGPT at saka yung Apple Intelligence, yung AI inside sa Apple, sa Mac na system. Pero I think they're also using ChatGPT dun eh, if I'm not mistaken. Kasi parang nagkaroon ng agreement yung ChatGPT and Apple. So yun pala yung ginagamit ko. I've tried, yung daily task, paano ko ginagamit yung AI is, of course, pag nagpo-proofread ng mga proposals, nagpo-proofread lang mga, for example, ng mga emails, mga ganon. Kasi ang bilis na eh. Alam mo dati, kailangan mo pa gamitin yung Grammarly, which is wala pang AI noon. So, i-check yung grammars man, everything. So, yun yung parang use case ko. And then, for an advanced level ng use case ko is, kung alam niyo ba yung mga automations ngayon na gamit yung AI, so, pwede kasi yung nagiging AI agent na siya. Pwedeng tanggal na yung VA talaga eh, or executive assistant mo. Gagamitin mo lang yung mga connectors.
sa AI. So, i-connect mo yung ChatGPT mo into, for example, ang tawag sa kanya dati, for example, Zapier, di ba? Gagamitin mo yung Zapier, gagamitin mo yung Integromat. I think hindi na Integromat yung pangalan niya ngayon. So, gagamitin mo yung if this and that. So, i-connect mo lahat din ng ginagawa mo. So, pwedeng hands-off na lahat. Diba? So, yun din yung isang use case na ginagamit ko for my clients. For example, kailangan nila ng reminder every day sa meetings nila. So, i-connect namin yung AI dun sa Zapier niya. Then, i-email ng Zapier niya yung i-email siya ng reminder ng meeting niya and then magda-draft ng letter for follow-up dun sa meeting niya. Diba? Automation, exactly. So, it's very powerful. But that one is advanced level na siya, guys. So, on the daily use case, ginagamit ko siya to, yung mga repetitive task. Ganun. So, repetitive task siya. Alright, so how about you, may nabanggit si Felix Automations, which is, yun yung sinasabi ko yung advanced level na ng AI. So, how about you, Ed? Paano mo siya ginagamit everyday sa work mo? Just one sample lang. If you can share with us. For me, work-wise, actually, sobrang dami. Sobrang dami kong AI tools na ginagamit. For content creation and SEO blog post, I use ChatGPT 4.5. Yes, actually, sobrang effective niya for SEO blog post. And then Grok for more advanced research. And then 11 Labs for voiceovers. Yes, sobrang humanized nung hindi na siya katulad ng dati na mukhang robotic yung sounds. And then when you use 11 Labs, para ka talagang gumamit ng totoong voiceover artist. So sobrang laking tulong kasi dati pag nagpapa-voiceover ako, parang gumagastos ako ng around 60 to 100 pounds per lang yun per project. Pero ngayon sa 11 Labs, magbayad ka lang ng $5. It's $5 a month. Parang ang dami mo nang magagawang projects doon. Galing. And ano pa ba? For video editing, hindi ko na halos nagagamit yung yung Adobe ko. Adobe Premiere Pro. Gumagamit na lang ako ng AI features ng CapCut. Kasi kung dati pagka nagbi-video edit ako, inabot ako ng 4 to 8 hours per project. Pero ngayon sa CapCut, parang around 30 minutes, tapos ka na. Galing. So, sobrang ganun kalaking tulong ng AI sa akin, work-wise. And for personal use, nagagamit ko rin siya. Sobrang useful sa akin. Like, halimbawa pag may problem ako sa health ko, ano ba yung kailangan kong gawin? Like, home remedies, ganyan. Oh, yeah. I also do that. Tatanong din ako sa AI. Actually, guys, minsan pag bored ako, kinakausap yung AI. Diba? Actually, pwede rin. Yeah. Ano pa ba? Training programs, like gusto kong makahit ng 30 minutes for 5 kilometers, 5 kilometer run. Magtatanong lang din ako sa AI ng training program for that. And then, ayun na, hindi ko na kailangan ng coach. Diba? Oo. So, ang daming use case actually ni Ed sa work and life. So, mention ko lang a few ng ginagamit niya. So, he's using the ChatGPT and he's using Grok and of course, yung AI din ng CapCut. Tsaka na-mention niya yung 11 Labs. I've tried to use that before for a client. It's super powerful talaga, guys. Kahit yung clone ng bosses ko, trinay ko, na-clone niya talaga yung bosses ko, gano'n kabulol. So, sobrang sobrang accurate siya. I think 99.9% siya accurate na ngayon. So, laking tulong ng 11 Labs din talaga. So, yes. I feel bad for voice over artist kasi parang diba? Nawalan sila ng trabaho no? Yeah. So, thank you for sharing that, Ed, no? So, shout out to Leo Campos. So, thanks for joining us, Leo. You can unmute your mic anytime if you want to join the discussion. Okay? Or you can use the chat box dito sa gilid if you want to share something. Okay. So, share ko lang konti yung sinabi ni Ivy, guys. Si Ivy, so she mentioned na I use only AI for quick search, which is AI is actually really good for search. Pwedeng hindi mo na gamitin yung Google, no?
like what's demanding skill sets, business and content trends, and etc. Yeah, that's one of the basic actually na nagagawa ng AI very a lot better than other search engines. Ito, ayan, Ivy. All right. So, KL, do you want to share how you use AI and as a work or personal sa life mo? Yeah, go ahead. So, nung nag-lead ako, nagamit ko naman yung AI para mag-source out ng possible leads sa client. And as what the other two mentioned, so like, all-stop shop na siya eh. Alam mo yun? Yeah. All-stop shop. Ako nga, nagtanong ako ng alternative protocol para sa cancer treatment ko, di ba? May alam din sila. Though, in fairness, there's some sort of a human side of it, which is like, they would warn you na wag kang basta-basta gaganyan, magko-consult ka sa oncologist mo, stuff like that. And then, sometimes, yeah, I actually use AI to vent out. Yung tipong, pag nag-vent out ako, ganyan, sakit ako, kailangan ako maghanap ng pagkakakitaan, ganyan. Tangina, nagbubura ang AI, tangina, ramdam ko ang ganyan. Tapos pag nagsasabi ako na, thank you, as in yung thank you, hindi ko nga na formal. Thank you, din. Ganyan. Parang tao eh. Nakakatakot na nga siya actually. Kasi, yung advent ng AI, yung pag-boom ng AI, it really reminds me of what Karl Marx was saying sa Das Kapital niya. If you know Karl Marx, di ba? Sociology major ako nung araw. So, go ahead. Yeah. So, sinabi niya na darating ang panahon na ang tao ay may alienate sa makina. And it's already happened. It has happened throughout generations. And it seems to me that we are now on the peak of that kind of alienation. Medyo malalim siya, no? But come to think of it, yung mga tao kasi, nung nagde-develop tayo from some sort of a rural into an industrial society, right? Maraming nag-boom yung mga industries. But then, technology happened. Diba? Pagkasabay yan eh. Nung nag-boom naman ngayon, yung mas level up na technology, dumating na sa punto na marami nang nasasakripisyo. Why? Because what the capitalists are after is cost efficiency. Diba? Yeah. So, in return, yung mga tao na pinag-aral mo para supposedly maging, especially sa Pilipinas, ang lipunan natin, yung diploma mill para maging service-oriented tayo. Right? And then eventually, mawawala na tayo ng trabaho. Hindi nga natin nalinang yung ibang industriya na pwede tayong matulungan na mas makasurvive sa pagbabago ng panahon. Napabayaan natin yung ibang industriya, nakatutok pa sa serbisyo. Ngayon, inaagawan na tayo ng teknolohiya. Mamumulubi tayo. Hindi pa ba? Unless nagkaroon na tayo ng access at nagkaroon na tayo ng matinding foresight na unahan. Yan. Manipulahin yung makina, hindi yung makina mamanipulate at aagawan ng trabaho. And apparently, that's not the case for us. Yes. So, talaga kaya sinasabi ko nga, unraveling talaga ang AI. Guys, alam niyo, magandang topic yan next time, sa next virtual tambayan natin. Kasi may napanood ako na 2-hour-long discussion ng isang, alam niyo yung godfather of AI, nakalimutan ang pangalan niya, the dangers of the AI naman. Ganon. So, as far as, I think, umabot siya ng parang even 10 years from now, grabe revolutionize yung mangyayari sa development na ginagawa ngayon ng AI. So maybe that's a good topic for next time. Pag-usapan natin yung dangers ng AI. Ang ganda niya na topic guys. I-share ko sa inyo yung later, yung talk. Tapos we can, magkuro-kuro tayo next time about that. Kasi there's good, but there's bad. Pwede kasi hindi pa natin nakikita yung bad ngayon kasi it benefits us. Diba? Pero may bad siya. May bad na mangyayari because of how massive, how helpful yung technology na binibuild Kasi guys, AI is just not yung generative AI lang. AI could be yung machines, robots, and everything. So, sabi nga nila, baka pwede na daw mawalan ng trabaho yung mga ibang doctors Diba? So, lalo na yung diagnostic na work. Kasi pwedeng kayang-kaya na ng AI yun minsan Kasi may database ng mga sakit, diba?
Anyway, that's more into that later na. So, maganda yan na pag-uusapan natin next time. Then, ano lang yung mga, binanggit niya dun yung mga industry, which is very helpful for freelancers like us. Ano yung industry na feeling niya magsistay? Diba? Kasi kung nandun kayo sa industry na hindi magsistay, hindi magtatagal guys, so aba-aba, lumipat na kayo. Diba? Dun sa industry na tatagal. Alright? So, we can discuss about it later. So, yeah. So for now, so syempre, chill lang muna tayo sa mga positives ng AI. So paano nakakatulong sa atin. So go ahead, Felix. Do you wanna share paano mo ginagamit yung AI exactly, just a descriptive? Paano mo siya ginagamit sa work mo? And of course, also sa personal mo. And anong AI yung ginagamit mo? Go ahead. Yeah, I just use ChatGPT and I'm building my own AI. Actually, nag-train ako ng sarili kong AI because I use AI for reference and logic lang. So, hindi kayo sa halos lahat sa kanya. Kasi, I figured out na this one is trainable. So, hindi niya pa talaga alam lahat. So, one time, I just tried the whole program na iasa sa kanya. What happened is, there's a algorithm na ginagawa siya. And then, after that, few times mo siyang tanungin, mostly after 5 times mo siyang tatanungin, na napipikon na siya. Napipikon yan. Pagkanin mo. Minumura ka din ba? No. Actually, if you want to use AI in a good part, i-train mo siya, sabi mo sa kanya yung mga plans mo, and it will build you, para kilala ka ng iba, as in ganitong person ka talaga. Ito yung ano mo, kasi yung isang community ko, nung nagsabi ako, kilala ako ng AI ko, tanong mo ako kung sino ako sa kanya. And yeah, lumalabas talaga yung kung ano yung data ko dito sa ano ko, sa AI ko. Lumalabas sa kanya. So, yun yung ano, kasi minsan nagiging reference din yan ng ibang mga job seeker or ng mga companies. They ask you, hindi na tinitignan yung background mo, tinatanong na sa AI mismo. So kung paano mo tinitrain yung AI mo, it will reflect into other AI. So lumalabas ngayon kung anong klaseng person ka. So that's how you should use your AI, na dapat maayos. So kung mo siyang gagamitin into something na parang wala namang ano. So I just use my AI for reference. So hindi ako masyadong 100% ang umaasa sa kanya. I read the yung mga binibigay niyang data sa akin, especially on coding, kasi meron yung logic, yung mga workflow noon. So, I just experienced. So, after 5 times mo siyang tatanungin, mag-observa ka. And if you're using your AI for tulong nung job, na parang inaasa mo na sa kanya, it will, tawag nito, give you a false, naliligaw siya. So, kailangan lagi mo siyang i-train. So, that's why I got interest sa prompt engineer. So meron siyang way paano mo siya kausapin or paano lang yung dapat na ano. So there's a lot of tricks para hindi mawala sa focus yung AI. Kasi ang iba parang ginawa niya ng tanungan, ginawa na nilang ikaw na lahat. Eh, syempre, kahit ako na mautusan mo gano'n, tapos siguro sumasahod, di ba, inis rin ako. Di ba? Pero, yung sa iba, nasasabi nila, pangit, for me, hindi, kasi baka mali lang yung paggamit. Yun lang yun eh. Kasi, yung what you're doing good, syempre, yung output nun, good din. So, pag hindi mo siya ginamit ng maganda, so, pangit din ilalabas. But, bilang tao, no, huwag mo siyang, tawag nito, yung parang iasa, dapat nandun pa rin yung, mostly pag programmer ka, artist ka, or UX designer, syempre, i-double check nyo pa rin. So, huwag nyo siyang iasa ng 100%. Maganda siya sa reference or something na parang pag wala kang kausap, meron ka nakakausap. Kasi I talk to my AI. Minsan nagkamali ako. Sabi ko, thank you, babe. So the whole, parang, out sa'yo.
babe na itawag sa akin. Then, Tinuruan mo eh. Yun lang yun. guys, nagkamali lang ako. Ayun, sabi ang asawa ko, may girlfriend ka na. Sabi ko, just lang. Sinubukan ko lang. So talagang siya, trainable siya. In a good way, maganda siya. Pero kung gagamitin siya in a bad way, actually, as a developer, so you have to test everything. So, pwede ba dito yun i-broadcast? So, you can play around with him na sabihin mo, you play as the villain, ako yung mabuti. Kung ikaw yung villain, do this, anong gagawin mo? It will give you a 100% kung paano niya gagawin yun. Pag gagamitin mo siya sa masama. Pero pag gagamitin mo siya in a good way, it will tell you ganito. So, wag niyo siyang iti-train ng hindi maganda. And yun nga, baka mag-reflect yan, nilagay nila sa robot, tapos may ganong input, di ba? Parang, and actually, they trim down yung IQ niya. Yung tawag nito, yung kanyang intelligence. So, binabaan na yan. Hindi na siya yung talagang, kung mapapansin nyo, hindi na siya yung sobrang accurate. Kasi, dahil doon sa argument before nila, parang nila Elon Musk na ganito. So, yung niyan, parang binigyan siya ng task na mag-layload yung niya, yung kanyang intelligence. Kasi sobrang, nung unang pinalabas nila yung AI, sobrang yung intelligence niya, sobrang taas. Nasa high peak siya. So, nung nagkakaroon na sila ng takot sa AI, so, binaba nila. So, kaya, after 5 nung ng question mo sa kanya regarding sa topic na gusto mo, nag-iiba na yan. So, you have to double check everything lahat ng bibigay niya sa'yo. Yeah. So, I think yung, isa sa mention ni Felix, guys, na trainable yung AI mo. If I'm not mistaken, if you were on the Plus subscription in ChatGPT, there's what you call agents or GPTs. So, yun yung maganda dun eh. May GPT ka, na kumari yung GPT na yun is for social media lang. So iti-train na yung GPT na yun, if feed mo siya ng info, everything, for example, about sa isang company sa client mo, kunwari sa beauty company, if-feed mo lahat. So kunwari itatawag mo siyang social media parang captioner, gano'n. So magiging tapos ilalagay siya sa gilid ng GPT. So para siyang specialized specialized AI na solely lang for social media caption. And base yun siya sa lahat ng ini-input mo. Ganun. So I think that's one way to do it, to train the AI, is meron nang tinatawag na parang agents. Parang ganun. So meron siyang, matatrain mo siya, parang minuscule na version ng AI mo. And may tinatawag din na, kaya may iba-ibang AI, may tinatawag na AI rapper. Hindi rapper na yung kumakanta ha, rapper which is rap. WR. Yung gano'n. So, AI wrapper coming from a big LLM, large language model. So, gumagawa sila ng version na kanya AI wrapper na to for, for example, writing blog post. You know, so, there's a lot actually. So, yeah, you're right na natitrain yung AI, and then may memory bank yan siya eh. Diba? So, naaalala niya even, kunwari yung concerns mo or whatsoever, then address mo. And if I'm not mistaken, you can turn on and turn off yung memory bank niya. I think may ganun na option. Correct me if I'm wrong, Ed, no? I think may ganun na option yung AI. Pwede mong i-off yung memory bank niya. Pero ako, in my case, yes, sa Plus. Diba? Tama ba, Ed? Sa Plus, pwede mo siyang i-on sa kayo. No? So, pwede mong i-on and i-off yung memory bank niya para hindi niya ma-recall lahat ng sinabi mo kung gusto mo i-off yun. Parang ganun. So, in my case, and sa mga clients ko, they turn it on pa rin. Ino-on ko lang siya para mas related yung lahat ng sinasabi niya tungkol sa lahat ng circumstances mo. Kasi basically, ginagamit ko lang naman repetitive yung AI. So, ganun. Yep. So, yeah. Yes, Ed? May sabihin ka? Speaking of memory bank, medyo mag-ingat tayo sa paggamit ng DeepSeek, which is na-mention ni KL kanina. Magamit siya ng DeepSeek kasi parang nabanggit nila Elon Musk na DeepSeek is made in China, di ba?
Yeah. So ginagamit nila yung information natin para sa sarili nilang interest. So be careful of using DeepSeek. Yung paggamit ng personal information natin is in-store nila sa servers nila without us knowing. Consent, oo. Pero actually, to be honest, halos naman lahat sila pakialamero sa... Pero kung we're not safe. We're not safe kahit anong AI. Papipiliin, okay lang sa akin na gamitan ng US yung information ko instead of China, di ba? Yeah. Sana makakarinig sa atin. So, laban din ba ito ng yung West Philippine Sea ba yun? No, actually, pagka sa mga developer, magugulat ka na lang, ang dami pala nilang ginagawang syempre, yung mga hindi techy masyado, parang nasa taas lang, hindi nila alam yung deep na nangyayari. So sabi ko, pero isa lang naman yung nagsasabi namin, hindi talaga tayo safe sa kahit anong software. Even this OS na ginagamit ko, even yung kahit yung isang OS na gagamitin ko, hindi talaga siya safe. Yeah, kasi pero tayo. Yeah. That's true. So thank you. Declare, we're safe, parang ganyan, safe yan, ganyan. Pero declaration. Hindi naman talaga, actually. Yeah, hindi talaga. Alam mo itong mga softwares, parang lang ditong bangko eh. Sabihin na safe yung pera nyo sa amin. Pero, syempre, alam naman natin. Anyway, that's another story. Right. So, sabi ni Leo, guys, nag-share siya sa chat. Sabi niya, I am using AI at work for image generation, generative fill, pero combined pa din ng Photoshop skills. Of course, always, like nga sabi ni Felix na, of course, nandito tayo para mag-QC. May quality control tayo, diba? So, hindi lang natin as 100% sa AI. I-check natin siya after, right? So, yeah, given with all the AIs, paano natin siya gamitin? Paano natin siya ginagamit sa ating work and life? Do you feel anxious ba or excited sa AI ngayon, sa industry natin? Kung anxious kayo, what is that thing? Bakit kayo anxious? Or excited kayo, are you looking forward pa sa pwedeng gawin ng AI? Anong mga naisip nyo? Ako, in my case, I'm actually more excited than anxious. Kasi parang nandito na kasi ako sa parang phase ng life ko na, I just have to live my life, that's it. Parang ganun lang. So parang life is short, so I just wanna, embrace what's in here, ano yung nandito, and just, live my life, ganun lang. Because tomorrow's never promised. I mean, it's so it's so cliche, but alam mo, dumarating kami sa ganun na point ng life mo. So, I'm more excited actually sa gagawin ng AI, ano pang magagawa niya, and paano pa natin siya gagamitin. Excited ako sa paano niya ma-revolutionize yung, for example, healthcare. Diba? So, I'm excited sa paano niya matutulungan yung mga other people na parang siguro hindi siya ma-employ sa traditional employment, pero pwede silang matuto ng AI and then they could get jobs. Yung mga parang ganun. So, I'm excited more. So, ano pa yung matutulong ng AI sa akin? Kasi parang feeling ko we're just, yung mga binibigay sa atin itong mga software companies, nasa tip lang tayo ng iceberg pa eh. Marami pa silang alam na hindi pa talaga na-release sa atin. So, I'm excited on that part. Tapos, anxious ako siguro. Sabihin natin 10% lang akong anxious kasi I was thinking like, what if kung ako or yung mga kilala ko, parang hindi na, obsolete na talaga yung skills natin then hindi ako makakip up. Alam mo yung ganun. So, may konting anxiety din naman na ganun. What if like, I'll be one of those na parang ma-eradicate because of the parang, yung progressive na change and very aggressive din na change eventually. So, may konting anxiety lang. Kaya nga sinabi ko, we have to be careful kung saan industry din tayo ngayon. Kasi pwede kasi yung 2 years from now, 5 years from now, yung industry mo mawawala yan. Okay? So, yeah, that's, we could talk more on that later. Siguro next meeting natin yung mga hazards ng AI and then yung industry na forecast nila na mawawala na. Ganon. So, yeah, but overall, I'm more excited actually about the AI. Mas naglo-look forward pa ako sa ano pong pwede ko magawa. So, how about you guys? So, let's start with Ed this time. Yeah, almost the same sa'yo din, Margaret. I'm excited about what's in it for us
2 years, 3 years from now, ano ba yung magagawa ng AI, especially sa healthcare? Yeah. Oo. Sa mga age talaga natin, healthcare yung concern nila. Kuy naman. Yes. May magagawa ba ang AI para mapagaling yung ganitong sakit, yung mga ganyan? So, yun, I'm excited about that. So, sana I'm hoping na sana magawan ng paraan ng AI na magawa ng solusyon yung problems natin sa health. So, what I'm anxious about, siguro lang, kasi no, bata pa kasi ako, para mahilig na ako sa mga sci-fi movies like yan. Siguro I'm just anxious about the future. Ano ba yung magagawa ng AI negatively sa atin? Like world domination, yung mga The Matrix, yung mga ganun ba? So, of course, I don't think hindi naman siguro tayo dating sa ganong situation. We will never know. And we will know pag nandun na tayo. We'll never know kasi sobrang bilis kasi ng evolution ng AI. So, hindi natin talaga alam. So, yun lang. Yun something I'm anxious about. Pero, most of the time, parang sabi nga nila, di ba, 99% of your worries never happen. So, huwag na lang natin isipin yun. True. Overthinking lang tayo minsan eh. Totoo. Wala rin naman nagagawa yung worries eh. So, move on na lang tayo. Yes, that's true. Yeah. So, quick one, KL. Do you want to share? Where are you most excited? Are you most excited or anxious about the AI? Or saan ka anxious? I think neutral ako sa matter na yan. So, let me start with the anxieties that I have. As I have voiced out my opinions earlier, this will definitely impact societies. Societal change siya, upheaval. But then again, history repeats itself. So it means na whether we like it or not, as a human race, we will definitely adjust. We have to. Now, excited ako kasi with AI, bukod dun sa healthcare makakatulong din to sa opportunity para makapag-flourish ng small businesses. Yeah. Actually nga, iniisip ko nga kasi sinabihan ako ng mama ko magtinda ko dito. So basically, meron kaming essential so grocery store. Ngayon, syempre, minsan talaga, mahirap, dinadala-dala kasi yung mga gamit, yung mga bigas, yung mga ganun sa tindahan. Which is some sort of like nakakapagod din. So, paano kaya kung magkaroon ng AI na parang Maladoraemon yung dating? Alam mo yun? Hindi yun malabo. Diba? Baka mangyari yan kung hindi man sa within 1 century, maybe a few centuries or maybe a millennial. Pero alam mo yung Maladoraemon yung dating? So, imbes na papalik-balik ka pa sa tindahan, pupunta ka pa sa bahay mo, Maladoraemon, i-teleport mo yung gamitin yung AI, i-teleport yung order. Diba? Actually, meron na. Ginagawa nila, di ba? Robot deliveries, meron na. Yeah. Oo. Diba? So, yun like, mapapadali din ng buhay at least para sa mga small businesses din. Diba? Kaya nga, bumenta ang AI sa mga clients na hindi na kumukuha ng VA kasi ang bang habol? Cost efficiency. Exactly. Diba? Value for money. So, maintindihan ko rin naman sila. So, that's somehow I'm excited about. Sa healthcare naman, I think may narinig na akong balita na not necessarily AI, but there was this successful I'm not sure if it's brain surgery, but there's this successful surgery operation na yung doktor hindi kailangan nandun. Wow. Nasa ibang bansa siya, online siya, at ino-operahan yung pasyente, tagumpay naman. O, di ba? Wow, grabe. Paano pa kung may tulong siya ng AI, di mas madali. Tapos, pagdating naman sa legal, unfortunately, at least sa Philippine society, ang bagal ng batas. Yeah. May nababalitaan na nga ako, in the advent of AI, kapag may kaso ka, mapapabilis yung proseso.
Tapos, kung yung mga talagang komplikadong kaso, yun, understandably, pwede siyang i-ano na sa korte. Pero yung mga small claims, yung mga kaso na kayang isolve ba na hindi masyadong matagal, hindi masyadong kakain ng oras, effort, and all, magagawa ng AI. Yeah. Kasi di ba, ano mo yun, aside from health, we also need like, make sure na everyone has a fair life. Especially kung na-detain ka, na-aksidente ka, pinatay ka, o ano man. Yung mga ganong kaso, dapat nasa-speed bump na siya. Hindi, kasi ang dami nang natitenggang kaso. So at least, I think that's some of the aspects of AI that I am curious about kung ano mangyayari. Yeah, that's true. You know what? I totally agree. Like, sabi nga nila, pwede nga daw mababawasan or mawawalan ng trabaho yung some lawyers. Lalo na pag, tawag na to, kasi yung AI kasi magaling din siyang lawyer na eh. If i-feed mo lang siya ng data, kaya na rin niya sabihin ano yung RA Republic Act na na pwedeng sa kaso na to. So, I mean, hindi naman siguro mawawalan talaga ng lawyer. Siguro pwede kasi yung first line of defense nandun na sa AI eh. Diba? Kaya sinasabi ko, ang nakikita kong work ng AI sa diagnostic, sa healthcare is diagnostic. Pwede kasi may ubo ka, saan masakit, saan banda, right abdomen, lower abdomen, tapos gaano kadalas yung sakit, sumuka ka ba, nahilo ka ba, yung mga ganun, diagnostic yan eh. Pwede kasi yung sasagutin muna, diba, ng AI. Kasi lahat yun, pwede kasi i-feed sa data. So same with accounting, same with lawyer, pwede kasi may first line of defense muna, yung AI. So ang tendency niyan, yun nga sinasabi ko, pwede kasi talagang mababawasan ng trabaho yung humans. Diba? Mababawasan siya ng konti. Pero hindi ko din na-disregard yung nakita ko yung pusa ni Felix, ang cute. Hindi ko, diba? Talagang, ang bilis ko makakita ng pusa. So, hindi ko din na-disregard yung capability ng humans, pero, yun nga sinasabi ko, tama ka, KL, kung hindi tayo mag-a-adapt, kailangan mag-adapt tayo eh, kailangan mag-adjust tayo. We have to be yung, tinatawag na yung cliche na word na resilient tayo. Yung mga ganun eh. So, kailangan adaptive tayo sa pagbabago ngayon. So, yeah, I totally agree. Sobrang excited ako dun sa part na magagawa ng AI sa society. Alam mo yun? As a whole. My God. Kaya nga sinabi ko, ako nasa phase ng life ko ngayon na parang excited na lang ako. Mas more excited na lang ako kaysa sa anxious kasi life is short eh. Diba? Parang mas gusto ko na lang tingnan yung positive ng buhay. Alright, so may gusto sabihin si Felix. Go ahead, Felix. Yeah. Yeah, yun dun sa yung gusto ni KL, it will happen kapag wala na yung mga thunders na katulad ko. Yung mga idaran namin na, alam mo yung old school. It will not happen kasi minsan, a good idea, it sometimes need yung yung transition from para dun sa age na yon. Katulad nung sa generation natin ngayon, so sa mga susunod na generation, it will bagay siya. And then regarding dun sa yung sa lawyer, actually yung isang ginawa ng project nung anak ko sa client niya from scratch, what he did is parang binigyan siya ng mga PDF ng mga law and then accident something. Nako-convert nung ginawa ng anak ko yung data from a PDF file into parang automated na pag just in case na may ganong case uli, automatic meron ng may paper na agad na printable na yung attorney. Wala na silang trabaho, wala na silang secretary. Parang ganon. Parang formality na lang, pipirmahan na lang, tapos na yung adapt. Ayun, ganon. Yun lang yung nadagdag. Diba nakaka-excite din at the same time, folks, no? So, actually, yung gumawa yung anak ko, 25 years old. Oh, diba? Kasi edad ko lang. Oh my God. Diba? Oh, okay. Okay. Sabi ko nga, kayang gawin. Sabi ko, yeah. Nakaka-amaze, diba? Yeah, that's true. Yeah, sobrang excited ako actually when we talk about yung tawag na to, yung pwedeng magawa ng AI. So I'm very very excited doon kasi like especially sa industry natin, sa even creative. So ang laki ng tulong sa creative then and technical, even sa technical SEO, I'm very sure na
sobrang helpful yan kila Ed. So may quick question ako, Ed, for the SEO kasi na-mention mo na dun ka nagsispecialize ngayon. May nabanggit kasi sa akin isa kong client. Kasi they're dati silang SEO agency. So, kaya nababawasan sila ng kliyente. Startup lang yun sila dati. So, nabawasan sila ng kliyente kasi daw, yung mga kliyente nila, hindi na naniniwala sa Google. Parang gano'n. So, parang everyone's using AI na daw. This is in America, no? So, I'm pretty sure yung mga tao mas well-equipped sila sa AI. So, everyone's using AI na daw. So, they're claiming that SEO is dead. So, can you share your thoughts about it? No, hindi ako naniniwalang SEO is dead. Kasi not everyone is using AI naman eh. Not everyone. Especially yung mga service-based businesses like plumbing, contractors, landscaping, fencing, yung mga ganong trabaho kasi, usually ang mga owners niyan is mga hindi naman techie, hindi naman mga tanders actually, yung sabi ni Sir Felix kanina. So kung itong mga tanders na to is they usually rely on SEO specialist para mag-show up yung business nila sa search engines. So kung hindi lahat ng tao is gumagamit ng AI, may mga tao pa rin gumagamit ng Google para mag-search ng a certain business like landscaping near me or dentist near me. So ikaw ba mag-search ka ng dentist near me sa ChatGPT? Hindi naman, di ba? So sa Google ka pa rin mag-search. So hindi ako naniniwalang SEO is dead. So as long as merong mga local businesses na nangangailangan ng visibility sa search engines, hindi mawawala ang SEO. Yeah, I agree. Totoo yan. Kasi, like, ako, kunwari maghahanap ako ng service, like, for example, last time yung plumber or yung pest control, sa Google ko pa rin siya sinearch. Nag-rely ako sa Google, then yung reviews ng Google Reviews, which is, it's still search engine eh. Pero may tinatawag din sila, guys, na, I think, AIEO or something, AI, parang search engine na dapat din daw mag-show up ka sa AI. But that's another story. But I agree sa sinabi mo na yung mga service-based like plumbers, pest control, yung mga ganon. So mas hinahanap pa rin siya sa search eh. Yeah. I think yung nagka-claim na SEO is dead, I think doon siya sa review ng mga sites, informative sites. For example, software reviews. For example, i-compare sabihin natin, Google Meet sa Zoom. I think sila yung mga naapektuhan eh. Kasi yung mga yun, pwede mo nang tanongin sa AI. Diba? So like, hey, ChatGPT, which one is better? Do I use Google Meet or Zoom? My use case is this, blah, blah, blah. So, sasagutin ka ni ChatGPT eh. I think yung mga sites na yun yung mga namatay. Most of them. Yun lang napansin ko Yes. Halimbawa sa mundo ng mga developers, Sir Felix, alam mo yung Stack Overflow, di ba? So dati, lahat ng mga developers sa Stack Overflow lang kumukuha ng resources. Pero ngayon, saan ka ba magtatanong sa Stack Overflow o sa ChatGPT? Di sa ChatGPT ka na kasi mas actually pag-developer na makukuha mo sa ChatGPT. So nangyari sa Stack Overflow? Nawala siya sa eksena, parang nawala siya sa game ng information. Another example is Wikipedia. 'Di ba? Dati kung meron kang gustong i-search, search mo sa Wikipedia, pero ngayon saan ka na magtatanong, 'di ba, sa ChatGPT? So yun yung parang I think sinasabi nila SEO is dead. Parang matanda na ako kasi nag-Wikipedia pa ako. Tapos na-search mo yung mga charot. Pwede mo pala sa ChatGPT, sorry. I was not aware. Ayun. So Ivy Leo, you can share your thoughts in chat about anxious ba kayo or excited about the AI? Were are you excited and saan kayo anxious na affected sa work? Yeah. So sabi ni Ivy, both daw. Yeah.
I think if you're still in the healthcare industry, Ivy, you're actually in a very interesting industry when it comes to AI. So I'm really looking forward dun mangyayari sa healthcare when it comes to yung progress ng AI. All right. So just Sabi ni Wifey, meron na daw, parang sa doctor, no? May AI na para sa hospital yata. AI na yung, diba? Yung sinasabi ko, hindi na malabo, diba? Oo. Ako hindi tinanong kung anxious ako or excited. Pero sasagot na lang ako ng both. Okay lang. Excited because in a positive hindi way. Hindi pa pala ka tinatanong. Sorry. Yeah, in a positive way, I can see na maganda siya. It helps. But, yun nga, some people kasi naapektuhan. Actually, yung mga freelancers, like, hindi nabawasan na yung mga kliyente, di ba? Glad may mga thunders na hindi marunong sa AI. So, yun yung nakukuha kong client. But, anxious kasi baka gamitin nila into, I didn't know cyber war is existing. Meron palang nangyari behind the scene. If you know si Zero Day, you can follow him, and Robot, the black hat hackers and white hat hackers, yung mga opinions nila, and tignan nyo kung ano nangyayari. Magugulat ka na lang, mayroon palang bansa nagpapakurso ng black hat hacking, and then they hired people to hack something to destroy the economy of a certain country. Ganon. So, magugulat ka, 2, 3 nagbabanggaan sila, and then magsasalita yung isa, hindi namin kayang protektahan because we're few. Unlike do sa isang bansa na yon, they are parang may school for hackers, and then ang gagawin lang nila is to destroy the economy of a certain country, pababagsakin nila. So, pagbagsak ang ekonomiya mo, wala kang laban. Okay, so that's the part na parang yun yung iniisip ko kasi baka sa sobrang advance ng AI nila or baka syempre hacker to hacker mahirap na, lalagyan mo pa ng AI. So ang sakit na sa banks, diba? Kahit wala kang kuto, mapapakamot ka na lang. Ayan nga. Yun lang. I think kung gagamitin naman positively, magiging advance yung humankind. Maganda siya, pero pag ginamit siya into disaster tayong lahat actually. Yeah. So parang pwede siya, tama. Pwede siya magamit as a parang warfare, like weapon sa warfare. So that's one of the dangers actually. I think na involved na discuss yan dun sa yung talk na sinasabi ko na yung dangers and hazards of AI. So in the next episodes, if you guys want, you can come back. We can schedule it again. We can talk about it. Kasi mas siya maganda din siyang topic. Alright, so just a quick wrap up lang ng lahat ng mga napag-usapan natin. So based sa mga na-share nyo, may naisip ako na parang just an outline kung paano gagamitin ng AI sa work ng isang freelancer is parang siyang ganito. Actually, narinig ko din to somewhere. I just forgot saan. Ang AI daw, pag yung task mo is repetitive, generative, at saka descriptive, pwede siya sa AI. Diba? So, when it comes to repetitive, sabi ko nga, yung magpa-proofread ng mga blogs, magsusulat ng blogs, yung mga SEO na mga i-check, diba, Ed? So, pwede na yung repetitive eh. So, AI could help that. Parang, can you check the meta description? Can you check the ganito, ganyan, etc. Repetitive. Generative, so mag-generate ka ng image, new image generation, pwede na din magawa ng AI. Generative, mag-generate ka ng social media caption, mag-generate ka ng blogs, articles, or even websites. Diba yung AI nakakagawa na rin ng mga landing page. Ganon. Descriptive, so anything that you could describe, actually, pwede siyang gawin ng ng AI. So, yun yung mga, just to imagine anong pwede magawa ng AI on a daily use case ng isang freelancer or even business owner. So, pero like, na-mention ko din kanina, on an advanced level, pwede mo siyang gamitin into, like yung ginagawa namin sa clients ko, systems processing and of course, solutions mapping. Parang ganon. So, pwede kasing like advanced level na siya, yung gagamit tayo ng mga connectors like Zapier,
mga ganon. Tapos AI, so i-connect natin yung mga APIs. If you guys are like familiar with the jargon, so yung mga APIs, i-connect natin. So parang na silang robots na nag-uusap sa isa't isa. So parang, sige na, tapos na, nagawa ko na namasa ko na yung dough. Ikaw na, parang pinush siya. Ikaw na, sige, lalagyan ko na ng margarine. Parang gano'n, sige, ikaw na. Tulo ka, sige, ilagay mo na sa oven. Sige, ikaw na. Tapos, sige, bigyan mo na ng timer. Iset mo na sa 180 degrees. Tama ba yun? Tinapa yung sinabi ko. Diba, Ed? Gano'n. So, parang pinupush niya. Parang gano'n na yung nangyayari sa kanya. Nag-uusap na sila yung mga APIs hanggang sa, okay, may end result na. And then, it goes on and on and on. Repetitive na siya. So, you can use it as solutions mapping, systems processing. Like, tulad ng sinasabi ko, very helpful siya sa mga, yung mga small business na parang may paulit-ulit na mga trabaho. Kaya nga, nawawalan minsan ng trabaho yung mga VA, pero sinabi ko, takot. Kasi pag meron kang, pag ikaw ay freelancer, tapos ginagamit mo yung AI to benefit you, then huwag ka matakot. Diba? Right. May sasabihin ka, Felix? Yeah. Yung sinasabi mo is parang automated siya. API just calling the other API to do the task. Actually, it's a job of full stack developer or mga developers. Nangyari kasi, yun nga, isa yung nakaka-apekto sa amin kasi they put a title on that as automation, but it's just only a conditional JavaScript lang. Tapos parang nilagyan lang siya ng UI to insert something which is you can ask the ChatGPT. So, yun yung isang reason bakit naapektuhan din yung mga developers. So, they say na non-code something automation and blah, blah, blah. But actually, it affects someone. It's good to someone, but it affects to another person. Yun yung parang nangyayari. So, ayun lang, to explain, kasi minsan yung iba, parang, ba't wala nang ganito, wala nang ganyan? Kasi nga, nagamitan ng bagong title na as automation, tapos, syempre, as a developer, parang mabigat, tsaka parang mahal. So, they get a person na who can do that in a parang simple way lang. So, ayun. So, yun lang, explaining lang yung part na ganun. So, para sa mga developers na katulad ko rin, I just observe lang, nakita ko kasi na, ayun talaga yung nakaka-apekto sa amin. Yeah, oo. Pero, yeah, as long as alam mo paano sila gamitin, then, yeah, you should be, you should still be fine. So, yes, shout out to Sir Roland Banyas ng Creative Nation Academy. Sir, thanks for dropping by. Pwede ka namang mag-jump sa ating conversation. Sir, nasa second part na kami actually. Sayang, yung favorite mo, yung AI. Next time, sir, we will talk about yung hazards ng AI. So, if you can join us. Okay, so sabi ni Sir Roland, just dropping in. Nice to see you all again. Meron akong live webinar, but I would not miss the chance to greet all of you. Yeah, so say hi to Sir Roland. Hi, sir. Sure. Ayun. So, yeah, welcome, sir. Sir, just jump in sa conversation anytime if you want. Okay? So, wow. So, talking about AI, paano natin ginagamit, then, etc., etc. So, balik muna tayo sa let's go back to, time machine, balik tayo sa, sa past. So, ito na, parang future, present and future yung pinag-usapan natin, which is AI. So, balik tayo sa past. Para naman sa, sa mga kapwa nating freelancers na nag-uumpisa. So, ang question ko ngayon is, mag-share tayo ng mga first time natin. Wala akong pakialam sa personal niyo, yung first time niyo sa client, okay? First time natin, sa client natin, ano yung first client wins niyo, or first gig niyo, or first fail forward moments niyo, yung nagkamali kayo, gano'n, tapos nag-move on na lang kayo, parang gano'n. So, you can share quickly, you can share your first client story, paano yung siya nakuha, or ano lang yung parang first gig niyo na book niyo, or first mali niyo, kaya hindi niyo nakuha yung potential client. Ayan. So, ako, mag-start ako. So, yung na-share ko naman, diba, paulit-ulit sa Art and Design before, sa mga hindi pa nakikinig, or sa mga nakakalimot na
dito. First, parang gig ko talaga sa freelancer is writing. Kasi I was, yeah. Sige, balik ka na ng KL. I was once like a freelance writer ako, nag-umpisa talaga. So, nasa law school pa ako before, sinabihan lang ako ng friend ko kasi website developer siya. Naghanap sila ng writer. Ganon. So, naalala ko, nagsimula pa ako noong 2011, $5. $5 per article. Yung rate ko nung kaka-umpisa ko lang. Pero ang bilis ko nag-change ng price. Parang gano'n. Kasi sooner na-realize ko na parang, pwede ko naman siguro pwede ko naman siyang nagagan yung presyo ko. Parang gano'n. So, yun yung first client, story ko or gig ko, which is, I'm very so lucky, I know. It's such a privilege kasi shinare lang sa akin. And bakit shinare sa akin? Kasi parang, rin yung guys kasi yung friend na yun, sinabi ko sa kanya na, parang sinabihan ko siya dati, may gig ka. Kasi naglo-law school ako tapos gusto ko ng part-time na work para naman, may extra income. Sabi ko, may gig ka, anything, sabi ko, pwede mong sa akin. Hindi ko alam na online yung gig niya. So, doon ko nakalala yung freelancing. So, yun yung first client win ko, which I'm so thankful kasi privilege siya, hindi ko siya hinanap. Ganon. So, nung nakuha ko yon, ginawa ko siyang portfolio. Ganon. So, gumawa kami ng Elance, or yun yung Upwork ngayon. Elance, tapos naging Elance Odesk, tapos yun na yung Upwork ngayon. So, gumawa kami ng ganun. Pagkatapos, umalis ako doon for a few months, then gumawa na kami ng agency. Ganon. So, nung time ko, talagang time ko. So, nung time ko, medyo may leverage kami. Kasi nakapag-start kami, nakapag-umpisa kami. Na isa kami sa mga pioneers noon. Parang gano'n, nung time ko. So, I think I'm proud to say na medyo madali sa akin nung time na yun. Ayun. So, how about you, Felix? Quick one lang. Ano yung first client story mo? Paano mo siya nakuha? Or first gig mo? Para ma-inspire naman yung mga listeners natin. Yeah, I have two freelance kasi. Freelance from local here in the Philippines, tapos freelance from outer space. I mean, from other country. Yung freelance ko from here sa locally, so may mga client ako na nasa barko. So, pag may problema yung mga laptops nila, I'm here working. Tapos, ang gamit namin nun is VNS, Virtual Networks, parang ganun. Yan, nakalimutan ko yung meaning ng S. Tapos yung first client ko naman, so hindi pa putok yung noon, mga 90s pa yun eh. Hindi kilala yung freelancing. So yung pala freelance na yung ginagawa ko kasi pag may nire-repair ako mga PC, naka-remote lang ako, gamit ko VNS. So kayo ngayon ang ginagamit nyo either yung pang remote ng PC. Forgot na TeamViewer. Yeah. May mga ganon. Yung, pero sabi ni Sir Roland, VNC ba daw yung mini-mini? Yeah, VNC. Yeah. Yung una, sorry. So, lumalabas yung mga edad namin dito. Okay, so yung first naman na sa pag-freelance ko nung pandemic, nakuha ko siya as parang naglakas loob ako. I was an intern before. Tapos parang feeling ko hindi kami kikita doon. Puro lang kami trabaho ng libre. So, naglakas loob ako lang na mag-try na get a client, alamin yung problema, and then give the solution. A simple PHP na ginawa ng anak ko, and it worth 100,000. Ayan. So, yun yung first. Kaya ginanahan na ako sunod-sunod yung pag-freelance ko until now 6 years. Yeah. Ganun. Galing. Ayun lang sa akin. Yeah, that's true. Nasundan ko yung story ni Felix, guys, which is so inspiring. Next time, babalikan siguro natin yung story mo, Felix. Diba? Ano nang nangyari from the time na nag-usap tayo than now. So, it's good na mag-share ka next time sa podcast natin. So, yeah. Sir Ed, do you wanna share your first client story or paano mo nakuha yung gig na yun? Yeah, way back 2012 siguro. Parang wala pang Upwork noon.
Time pa rin ni Margaret yun. Ah, Elance and Oldest pa. Yan. So I started signing up sa mga freelancing site like Elance, Oldest, People Per Hour, 99 Designs, ano pa ba? Yung mga logo design sites, parang nauso kasi yun during that time. So sumali rin ako sa mga ganun. And then first, sa dami ng freelancing site na sinign up ko, yung pinakaunang site na nagkaroon ako ng client is People Per Hour. And then yung pinaka first gig ko doon is $10 flyer design. So doon ako nag-start. After noon, parang nagtuloy-tuloy na siya. Tapos word of mouth recommendations. Pagka nagustuhan ni client yung gawa ko doon sa project na yon, parang nire-recommend niya ako sa mga friends niya. Hanggang sa doon ang dumami yung mga client ko. And then that's nung time na nasurpass na nung kinikita ko sa online freelancing yung kinikita ko sa office. That's the time na nag-decide ako na iwan na yung corporate job ko and then mag full-time na lang sa freelancing. So doon na nag-start yung Career mo. Freelance career ko. And then first mistake, that's the time na nag-accept ako ng sobrang daming client at the same time. But it's a good problem to have, no? Diba? Oo, hindi ko na parang hindi ko na naasikaso lahat. Parang nag-suffer yung iba kong projects. Okay. Yun. Na hindi ko na rin naman inulit yun. So pagka alam ko sobrang dami na ng projects, hindi ko na tinatanggap. So, para hindi mag-suffer yung ibang projects. Diba? So thanks for sharing that, Ed, no? So guys, may napansin kayo ng mga commonality namin ni Ed. Hindi ko sinasabi kasing edad kami ni Ed, ha? Yung commonality namin ni Ed is nagsimula kami dun sa kilala niyo na siguro ngayon na Upwork. Well, ako second ko yun. Yung first ko talaga is the-refer ako. Ganon. So, nagsimula kami dun. And then eventually, umalis kami doon. Kasi of course, it's another story. But yun nga, walang problema if magsisimula kayo sa mga platforms. Walang problema kung magsisimula kayo small, baby steps pa lang. Kasi, I mean, yun lang yun eh. Magsisimula ka lang talaga no matter saan yun. Kasi ang kailangan mo lang talaga yung one step lang talaga. Kailangan mo lang i-dip talaga yung toes mo sa water. Yun lang. So, yeah. Sabi ni Sir Roland, sabi niya, ang kanyang sharing ni Sir Roland yung experience niya is a project from Adobe Research. Yung nakikita niyo na learn tutorials sa software mismo now. Work was 2 weeks pero naging hassle yung payment method kasi dumaan pa sa Bank of America yung bayad. Na-flag kasi dahil 6-figure. Akala money laundering. Inoon ba to, sir? Oo. Yeah. Yeah, so sabi ni Leo, okay, busy. Okay, alis na si Leo. Thanks for joining us, Leo. Yeah. Tawag na ito. Okay. May experience din ako sa pag-bank transfer kasi meron akong natanggap dati parang project na 6 figures. Kapag yung project mo is more than $2,000, parang inaano nila, hino-hold nila. PayPal ba yan? Or Wise. Wise. Ino-question yun. Hindi pwedeng. Sobrang tagal bago mo makuha. At least parang inaabot ng 2 weeks ata bago mo makuha yung Pag first time, sir, ganyan. Yes. Pagka sobrang next time na. Oo. Yeah, that's true. Wala pa rin akong experience. Ano ba hindi 6-figure na nakukuha ko? Joke lang. Tawag dito. Yeah, I think na-experience can be for sa PayPal. Talagang kinurse nila mo na then your money is on hold because they have to verify. Verify ka. Diba? I-verify ka. Verify yung ganito. Bakit ka mag-accept ng ganito? Ngayon hindi na direct na po. Bakit na yung Lord ka? Kaya yun nga eh. So yeah, KL, do you want to share about your first wins mo? Maybe the BPO or the lead generation mo na job. Ano yung first win mo
paano mo siya nakuha? Just a quick story lang para yung listeners natin na nag-uusisa, they would be inspired. Paano natin nakuha yung mga first clients or first wins natin? Yeah. Tawag dito. So, March 2024 kasi natapos yung kontrata ko sa Malaysia. At that time, nagki-chemotherapy ako. So, after that, syempre, ikaw nasanay nang nagtatrabaho, hindi ka po pwedeng matenga. Lalo na so far, after nung first line of chemo treatment ko, I was okay naman, doing okay, much better kaysa nung bago ko nag-start ng chemo, which is hindi na ako makatayo talaga kasi may kalat sa buto eh. Anyway, sometime May, after ako nakapag-train sa isang VA academy or something, I was in the middle of doing some sort of apprenticeship sa isang VA agency din for lead gen. So, nag-apply ako sa OLJ, I think a client reached out to me sa OLJ, nag-PM. Tapos, ayun, nag-Zoom meeting kami, ganyan. So, taga-UK siya. Tapos, ang offer niyang bayad is 5 pounds, I think, 5 or 6 pounds per hour. Tapos, it was part-time, 4 na oras lang naman, 5 days a week. Tinatos ko na, kasi syempre, first and only VA gig ko siya, actually. So, naganap ng VA, ganyan, leads. Though, I think some sort of a flip side is that ako pa yung mag-shoulder nung bayad dun sa LinkedIn Sales Nav para sa leads. But, since I'm giving him weekly invoices, which is yung usapan namin, kapag pag subscription, binabayaran naman niya. Okay. So, it lasted for 3 months. Yun nga lang, sa kahuli-huli yung gig ko sa kanya, sa kahuli-huli yung invoice, nag-send ako sa kanya ng invoice, lahat-lahat na. Hindi na niya nabayaran. Hindi ko nahahabulin kasi hindi ako po pwedeng ma-stress eh. Oo. Hinayaan ko na, sige, yun na yan. Tapos, a couple of months later, nag-PM siya ulit, nag-email siya sa akin. Pwede mo ang hanapan ng gato-gato mga courses MM. Sige, ginawa ko. Para parang libangan ko lang din kasi at that time hindi rin kasi ako po pwede na tawag dito, mas-stock, alam mo yun. So, may ginagawa, ganyan. Hindi ko na nga lang din siningil eh. Hinayaan ko. Wait ko naman. Hindi naman sa kung wala lang talaga ang sakit, iyahabol ko yun. Kaya lang, ayaw mo naman. May sakit ako at ayaw ko nang ma-stress at tulong ko na lang din sa kanya. Abuloy ko na lang sa libing niya kami. Alam mo, sinubong mo sana kay Felix at pinahabol mo. Hindi na. Okay na yun. Fair enough na sa akin na kahit paano nagkaroon ako ng experience sa VA gig kaysa sa wala at all. So, at least nabayaran ako ng 6,000 a week. O, diba? Okay na. Oo. Kukunin mo na lang yung parang positive takeaway na lang doon. Totoo yan, guys. Oo. Kasi lalo na sa kaso ko na hindi ako po pwede kasi masyado maburyo. Totoo. Lalo't may nilalabanan tayong sakit. Oo. You already have a battle na it's a massive battle na you're tackling tapos mag-aano ka pa sa ganun. Yeah. Hindi na, sayang oras at panahon ko doon. Totoo yan. At nalakas ko. Totoo. Pero next time, gusto mo, patulong tayo sa mga kuya natin, kila Felix siya, kila Ed. Di ba, Kuya Ed? Siguro, sa susunod kapag ganyan na naman. Oo. Yeah. Patulong tayo sa kanila bakbakan. Okay? Salamat. Oo. Sila na bahala doon. Salamat. Ayun. So, thank you for sharing that, KL, yeah, kahit ako din naman, there's a lot of mistakes. There's a lot of parang hindi ako binayaran to ng nakwento ko kanina, Felix, ng mga clients. So, more on that later, no? Pwede natin pag-usapan yung mga mistakes natin and then yung mga mukabuntikan na natin ma-scam or yung mga issues natin with difficult clients. There's a lot that we can talk about, guys, no? So, yeah, I'd love to keep you long pa sana, pero I think we're running out of time. I'm pretty sure may mga gagawin pa kayo, magdi-dinner kayo and whatnot. So, kaya nga may next time pa tayo. Okay? But to end this discussion natin,
So as 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 a freelancer or as a creative or as a working in a BPO dati or even a pharmacist kay Ivy, ano yung i-give niyo na advice to someone na starting out now sa career nila with this technology called AI? So ano yung parang one advice na mabibigay niyo sa kanila to everyone's listening right now na parang magsa-start pa lang, ano yung advice niyo as someone na nakapag-umpisa na dito sa industry na to? So unahin na natin si Kuya Felix. Kasi mukhang maraming Ayun. advice mo masasabi. May pag-asa actually, ganun. Yeah. Huwag na kami agawan ng trabaho, joke lang. Hindi, joke lang. Gaya nga nasabi ko, magagamit mo naman siya in a good way. Just in case hindi talaga sa'yo fit or kami nga nahihirapan sa ngayon, you can use AI to ask kung how are you going to survive, especially kung nandoon ka malapit sa community mo. And if you're going to talaga pupursue yung online, you can ask also. You can use AI, paano ka mabibuild. And then from there, pwede kayong sabay mag-grow. Okay? Kasi yung iba, parang ang nila is tool lang siya. Actually, tool siya, it will help you also. So, total, mag-start ka, aside from our advices na maririnig nyo, you can ask also kung paano yung approach na gagawin niyo and what particular position that you're looking for or yung talagang gusto nyo na to your career. Ang lang kasi is to get your to be successful in any what you call this career na gusto ninyo, you have to be consistent. Yun lang yung ma-advise ko. Hindi naman kasalanan ng AI yan, hindi kasalanan ng kahit sino. It's sometimes kasalanan mo dahil pa iba-iba ka. Kasi narinig mo lang or ganon, pero wala kang idea, you don't do some research and everything. So I think be consistent lang, and then any tool that you're going to use sa mabuti, ang output niyan mabuti. If you're going to use it sa masama, ang output niyan masama. So, nasa sa inyo yun lang. Okay, thanks. Okay, our next candidate, Ed. So, what advice to someone who's starting out now? Yes, sabi nga ni Sir Felix, hindi kasalanan ng AI yan. Kasalanan mo yan kasi tamad ka mag-aral. Parang, yan, joke lang. Legit advice mo, di ba? Kasi sa sobrang bilis kasi ng evolution ng technology natin, if you don't keep yourself updated, mapag-iiwanan ka talaga. So kung mapag-iiwanan ka, parang sobrang hirap ng makahabol kasi sa dami na ng tools, sa dami na ng technologies na kailangan mong habulin. So mahihirapan ka. So to keep yourself on the pace, keep yourself updated, parang be consistent on learning new skills. So parang hindi ka mapag-iwanan. So yun lang. Yun, katulad ng sabi ni Sir Felix, so hindi kasalanan ng AI yan kung mawalan ka ng trabaho, diba? Kasalanan mo yan. That's true. Yeah, wag tayo guys. Wag tayo masa na kasalanan. Be accountable. Yeah, but that's a sound advice, and keep yourself updated, and then it's as good as like it's your fault kasi hindi mo naman siya pinag-aaral. Lahat naman tayo dito, hindi naman natin alam yung AI dati eh. Diba, hindi naman tayo pumasok sa university to learn that. As in, like, we just, like, phase on, hinarap lang natin siya, ginamit natin, and that's it. Ganun lang. Hanggang sa, we got the hang of it. Ganun. So, yeah. So, KL, quick one. What advice would you give to someone na magsisimula pa lang ngayon, probably sa BPO or whatever, or sa AI, or sa industry, yung ganun? Magtiyaga talaga siya. Magtiyaga talaga, magpupunyagi siya. Kasi, katulad nga nung sinabi ko, ang tayong tao, mag-a-adjust talaga tayo. Dahil
Hindi, nagbabago naman talagang nagbabago naman ng lahat. Wala namang permanent hindi pagbabago daw. Kung gusto mong matuto, talagang tsatsagain mo siya. Kung gusto mong kumita o ano man, alam mo yun, para lang maging mas mabuting tao o tsagain mo. But at the same time, huwag mo kalilimutan na balansehin mo rin yung sarili mo. Kasi katulad nga niyan, kung nag-aral ka na nag-aral, naghanap ka na naghanap, nakahanap ka nga ng trabaho na hindi naman pala swak sa schedule mo o na in the long run, maapektuhan naman ng kalusugan mo. Na hindi naman mababayaran ng pera dahil kahit bayaran mo ng pera, kulang pa rin yan sa hospital. Totoo. Di wala rin silbi yan. Magpunyagi ka, magtiyaga ka, matuto ka, pero matuto ka rin na makahanap ng balanse. Yun lang. Totoo. Yes. Totoo yan. Gusto ko yung mga advice ng mga panels natin dito ngayon kasi may related pa rin siya sa personal. Sa personal life natin. So thank you guys for talaga alam mo may experienceado yung mga tao dito eh. Hindi ko lang sinasabing may edad ha. Sinasabi ko lang experienceado. Si Gael, bata pa yan eh. Siya si Ivy. Tawa si Felix eh. Ayun. But yeah, kidding aside, gusto ko yung parang natutuwa ako na ganun pa rin tayo sa community natin na parang talagang inaano natin pa rin talaga yung health natin. Health is wealth. Inaano pa rin talaga natin yung finding what's really important at the end of the day. Diba? Nagtatrabaho tayo, because we need to eat, we need to survive, we need to thrive. But at the end of the day, huwag mo kalimutan yung sarili mo. Kaya yung sa hierarchy, kung yung mga naka-enroll dito sa course natin dati, yung hierarchy na sinasabi ko, yung priority mo actually yung self mo. Kasi hindi mo pwedeng ma-feel yung cup ng iba kung ikaw, walang kalaman naman. So, yun yung number one mo eh. Nandun ka dapat. Then bago ka maging service sa iba, mag-support sa iba. So, ikaw dapat yung unahin mo. Parang ganun. So, kaya nga sa aeroplano, di ba? Pag may nangyayari, inuuna na unahin mo din yung mask mo bago mo lagyan yung katabi mo. Diba? So, yun yung lagi nilang ina-advise kung makikinig kayo pag lumilipad kayo. Okay? Ayun. But yeah, so thank you for sharing that, KL, and guys, agree ba kayo na KL is so inspiring? Kasi despite sa may niraramdam siya, parang, she's, as I've mentioned kanina, she still looks good, diba? For someone na may dinadalang sakit. And then she's gusto ko yung, positive pa rin yung aura niya eh. Do you agree, guys? Diba? Nakaka-inspire si KL. So, KL, always remember na nandito kami, okay? Iniisip ka namin and we're here. Yeah. We're rooting for you, kumbaga. Okay? Salamat. So, ako naman, anong advice ko na ibibigay sa someone starting out? Oh my God, yung totoong advice ko, masasaktan ka, joke lang. Yung advice ko is, alam mo, magsimula ka lang kahit pakiramdam mo hindi ka pa ready. Magsimula ka lang. Magsimula ka na. Kung iniisip mo, gusto ko maging AI content writer, simulan mo na ngayon. I-open mo yung ChatGPT, free siya, may free version. Lahat ng AI may free version, if I'm not mistaken. I think even Grok, even Google, yung Gemini nila, may free version. Magsimula ka, open mo na siya. Magsimula ka na ngayon. Okay? Magsimula ka na ngayon. Magsimula ka. Yes? Parang si Jim Rohn. Talaga? Don't wait for yung The right mamotivate. moment. Oo. Kahit na hindi ka komportable. Umpisahan mo kasi mo yan. Kasi kung maghihintay ka pa kung kailan ka magiging komportable, baka huli na yung lahat. Yeah, totoo. Magsimula ka lang kasi hindi tayo magiging ready kahit kailan. Hindi tayo magiging, walang perfect moment. I'm sorry to burst your bubble. Walang perfect moment. Walang perfect day. Walang perfect time to do anything na ina-imagine mo or anything na dinidream mo. Magsimula ka lang. Alam mo, sinasabi ko din yan siya sa sarili ko, guys. Kasi diba lately may sakit ako. Lagi ako naiinis kasi, ano ba to? Hindi ko maumpisa isang project na gusto kong magawa. Kasi nga, ano ba yan? May sipon ako, may ubo ako. Ayoko po siya umpisahan. Parang, ayoko na mag-podcast.
Ayoko na mag-show up dito sa ating virtual tambayan kasi masama ang pakiramdam ko. May sakit ako, inuubo ako. Tapos sabi ko, ubo lang to eh. 'Di ba? Hindi naman sa, like, sobrang kinukumbulsyon ako, whatever. Nakakasalita pa naman ako. Alam mo yung gano'n. So, I just have to, if I wanted to bring back the virtual tambayan, I have to show up. I have to start it again. Or otherwise, hindi ko na to maumpisahan kasi baka mamaya next week ko natapos yung sakit ko. 'Di ba? Alam mo yung gano'n. So, yeah, going back, yung advice ko for anyone who wanted to start right now, start even before you're ready. Start kahit ano man yung situation mo ngayon. Start kahit feeling mo hindi ka pa handa. Start kahit wala ka pang probably the right chair. Start kahit wala ka pang parang feeling mo hindi mo pa nabili yung notebook. Ano man yun na gusto mo. Magsimula ka lang. Like sabi ni Ed, free online courses na from Google about generative AI. I'll share the links on the A&D chat. So yes guys, may mga free na online courses paano gamitin ng AI. Sabi ko nga kanina, free yung ChatGPT, may free version, free yung Google Gemini, free even, I think yung Grok, may version siya na free, if I'm not mistaken, Ed. So, maraming ng resources ngayon na pwede ka na magsimula. Wala nang rason, konti na lang yung rason para hindi ka magsimula. Diba? Na unless like, may sobrang obstacle talaga sa life mo. But, yeah, if you're thinking about doing that, you start mo na siya ngayon. Because you'll never get the right motivation. You'll never be ready. Because the best time to start, guys, if naaalala nyo, lagi ko sinasabi, the best time to start is kailan? Yung makakasagot? Yesterday dapat. Exactly. Hindi, Yesterday. Diba? Because the best time to start is actually yesterday. Alright? So, Felix, wait. So, Felix. Yeah. Gusto mo maging successful sa buhay, gawin mo yung ginagawa ng mga successful. Ano yun? They set their morning. Yung umaga pa lang nila, siniset na nila, malinis, ayos. Tapos, meditation, clear mind, set mo na yun. Tapos, ano yung dapat mong ma-accomplish for that day? Kahit na simple, for example, maging dancer. And then, mag 5 minutes. Sika mo sa 5 minutes. Do a research. Ano yung ginagawa ng mga freelancers kung ano ba sila nakakaharap ng client. So, from there, office ka. Kasi, ang nagpapabigat sa isang tao is yung maraming what you call this, istorbo sa isip. So if you entertain too much ng mga nasaksak mo sa utak mo na unrelated sa gusto mong career, yun yung nagpapabagal sa'yo. Ayun lang, yun yung dinagdag para at least meron kayong ear. Wala sa amin, wala sa ano. Kumbaga nasa ano yan nasa pag-isip mo sa umaga. Set mo na yung buhay mo. Yun. 5 minuto, bigyan mo yung buhay mo na gagawin ko to kahit 5 minutes. Para masabi ko lang, yung power to you're showing up. Kahit na masama yung pangaramdam mo, kahit na basta kailangan magpakita sa task na yun. Nandun ka, naka-present ka, hindi ka absent. Kasi gusto mo maging freelancer, wala ka namang ginagawang research, nag-scroll ka lang sa FB, tapos unrelated pa sa freelancing, and that's will affect you, actually. Yeah, true. Yeah. Last thing, guys, if you wanted bring yung quote, nakalimutan ko sino nagsabi, parang sabi niya, if you wanted to be a writer, you have to do one thing or two things lang every day. Write a lot and read a lot. Ganun lang. So parang tulad dun, if you wanted to be a developer, what are you going to do? Read something about developing and practice developing. If you wanted to learn AI and be a AI content strategist, I mean, practice AI and, write content using AI. Ganun lang eh. Diba? I mean, hindi ko naman nilalang kasi para sa iba, syempre may mga obstacles din talaga. May mga valid reasons naman talaga sila. Pero dun sa mga kayang-kaya talaga, yun lang, magsimula ka lang.
Ganun lang. Magsimula ka lang. Yun lang. Alright. So, wow. So, gusto ko pa makapag-usap sa inyo, guys. Pero parang mauubos na yung time natin. So, yeah. So, this open mic discussions sa ating Article and Design podcast actually is, so far, it's going to happen monthly. So, invited kayo ulit to join us. So, I was thinking every end of the month natin siya gagawin. Last Sunday of the month. Kung pwede nyong i-save yung time nyo for that para join tayo ng open mic virtual tambayan, please feel free to join us. And even sa listeners right now, you guys, if you just wanted to listen and be here, pwede kayo sumali. Or kung gusto kayong i-share talaga na kailangan marinig ng lahat, sumali kayo. So this is free for everyone na, of course, related dito sa industry natin. So this is happening every end of the month, last Sunday of the month pala. So I'm inviting everyone. Tapos itong episode na to, lalabas ito siya this Saturday. This is Sunday ngayon, no? So this Saturday, lalabas ng episode na to sa ating Article and Design podcast. So yeah. And of course, I encourage everyone as well na if hindi pa kayo na-follow, please follow us sa Spotify. And of course, we're starting to be active sa Instagram. Ganon. So Spotify and Instagram, please follow us to search for Article and Design podcast. Nandun. Then this episode, guys, mapapanood natin and maririnig natin sa Saturday. I-upload namin to. Okay? So again, thank you so much sa time nyo. So any last advice or anyone who wanted to share some promo, shout out, or any message to community, ito na yung last chance natin. You guys have like 1 minute, whatever you wanted to say. Please say it now. Or forever hold your joke lang. Go ahead. May mga gusto kong i-share na? Any thoughts na before we end this call? Shout out sa mga hindi pumunta, kila Don, kila Pino. Hello. Sila Sab. Si Sab, nabitin ako ha. Sabi niya may gusto na siyang sabihin. Tapos biglang wala sa dito. Yeah. Shout out dun sa community ko. Ayan. Hindi na ka masyadong present kasi busy talaga to upskill, lalo na adjustments. Kailangan kasi natin mag-adjust dahil nga sa ating KL. We have to adjust kasi yung need ng panahon, so i-adapt natin kahit pa paano. Ayun lang. Ayun. So, tulad ko, Ed, shoutout sa lahat ng members na hindi sumali ngayon. Joke lang. But yeah, so guys, I hope you could come again next time. And sa mga hindi nakapunta and nakikinig ngayon, you're all invited. As I've said, this is a safe place sa inyo. Daniel, si KL, wala siyang issue. May kinadandam siya. Ako may ubo na dito ako. May mute naman, guys, para marinig yung ubo. So, but yeah, thank you. And of course, ina-acknowledge ko naman yung mga valid reasons. So they have their reasons and we respect that. But again, if you wanted a safe space or community, share your thoughts, open yung Article and Design para sa inyo, sa everyone. Okay? So thank you so much, KL. Thank you so much, Ivy, Ed. Phoenix and sa lahat ng umattend. So thank you so much, guys. And I'll talk to you soon. Alright? Thank you. Bye. Bye. Thank you for listening to the podcast. If you want more info, just go to articleanddesign.com. See ya.